Dali lang baklaroon na ninyo kurang ibang puto mo. Kamu dira kasi ibang puto mo. Daghan kay yung pagkaon. May gabi okay, dali na ko makapihan yung tingog. Wait, napunta dira. Oy, naama kay stage pero magpapaan ako kapunti mo kung pagkataasa. So dirang gabi na, may gabi. Dire may gabi. May gabi sa tanan. Overwhelming kayo kay nagtuo baliko na ko initial plan ang amo ang gamiton ra gyud kana bitaw speaker na at least na live microphone na at least makaabot lang siguro mig 50 ka buok na magtapok-tapok. So this is not expected. So thank you kaayo sa inyong pag-anihan o kabungkanan ang naapoy nabalaan na naay taga-Bali, naapoy mga taga-Calatrava o taga-San Carlos o mga ang taga-Bali, Hermoso. Wala sa mga kilig-kilig. Wala pa siya naapot na nilanting. Gabi pa ko sila. Ang gabi ko na sila. Okay, taga-Calatrava. Taga-San Carlos. Bakit ko bukupan nila? O taga-San Carlos. Yes! Mayong gabi kaninyong tanan. Welcome ko kamo. Niining mao akong pagtapok-tapok. Simple lang o kinsay gusto ninyo na naamoy ikatampo o naamoy ka-share, welcome dyan kaayo mo. Basta strictly, wala lang kay campaign. Wala'y campaign ha, kay ang ato ang purpose, once again, sa ato ang pagtigong-tigong na atong ipakita sa ato ang ex-President Rodrigo Duterte, ang ato ang simpatiya kaniya. Right? Ang ikaduha, para ato ang mapadala ni maskin gamay pa lang ni ang grupo ng kapipon-tipon atong mapakita sa national government ang ato ang kadismaya. Nadismaya mo? Ang ato ang kasakit na nabatsyagan sa tanan na mga panghitabo labi na sa gilimo ni FPRRD. Right? Sakit tayo so nagtigong kita para akong mapakita kaniya, especially na karong gabi at around 9 o'clock diri sa kuha, Philippine time, diba? 9 o'clock magsugod na ang iyahang hearing niya, ang litigation. Okay. So, upanan ato kampo ha? Ato yung panikamutan nga o ato yung hugot na pag-ampo nga maluwas lang, ma-overcome tanan ng mga trials na ilaha karon na hiaguman. So once again, good evening. Kung akong i-welcome usab si Stephen Prestito sa iyang ipahayag karong gabi una. Alright, thank you very much. Kailangan salamat po ng Prince. Sa tanan, na naadiri ka mayong gabi. Again, once again. Pwede ninyong i-on ang inyong mga cellphone lights. Since this is a prayer rally, di na lang kita kinahanglan pa nga mo sintitag kandila. The same way what they did to Davao, Iligan, the entire Mindanao, Cebu. So, lights on lang kita ha. Ako wala kong lights. Alright, so, very overwhelming. Ining atong gabi ikaron, nga naa ka mong dirintanan. From Bacolod representative na aman kita dire, let's welcome. Mga taga-Calatrava. Yay! Taga-Calatrava! Yay! And of course, San Carlos! Duterte! 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 Mauna. Very powerful. Gagaroon first time in the history sa atong nasod sa Pilipinas nga abi namo nga ang San Carlos
mo wagin tayo tingog, no? But this is an overwhelming sa mga taga-likod niya. Mayong gabi ka ninyo tanang diha sa likod. From where? Taga-Asaman. San Carlos sa Gihapon. Okay. Mabuhay. And of course, may mga overseas Filipino workers ta diri. Ha? Group? Okay. Boss Dan, OFW. Mabuhay. Ha? Okay. And karon nga pagtipon kining gabi diri karon on this side. Mabuhay, maayong gabi dira kaninyong tanan. San Carlos sa Gihapon ang mga diri nga side. Calatrava. Okay. So mabuhay kayo. Duterte. 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 Alright. So, kami ni Madam Pritzi Dulucanov, ni retired na doon Church Sandoval, ang ating mga taga-Iglesia ni Cristo. I don't think ko na ang ating Muslim communities diri karon na may mga Muslim naton diri nga mga brothers and sisters karon. May any representative sa mga Muslims naton nga mga kaigsunan na wala? Na ba? Okay, so alaykum masalam kay sila nag-Ramadan sa karon. I think may prayer sila, no? So ako ni-emphasize siguro halos ang tanan nga mga taga San Carlos, mga taga Calatrava or walks of life ni Balo sang nahimo sa aton ni Presidente Rodrigo Roa Duterte sa sulod sang unong katuig nga pagiging presidente sa aton nasod Pilipinas. Nasayod ba kita sa iya mga nahimo? Yes. Sa kinilang siya nga presidente nga sa kadaghan sa iya nahimo, including na ang pandemya. Nakadungdong kita nga kita sa pandemya, bisan na sa krisis ng aton nasod Pilipinas. Pero si Presidente Duterte wala gid naghunong sa paghatag sa ayuda para sa aton mga kaigsunan nga nawadan og trabaho. Mga overseas Filipino workers. Ha? So di ba, nasayod kita tanan ang mga pobre nga wadan mga trabaho diri sa aton nasod Pilipinas. Wala tagin pabayaan sa aton presidente. Alright. So karon ako ni emphasize no ini ako nga gin kaysa kadaghan ini from sa iyang term within 6 years. Grabe ini kadaghan. No? Infrastructure projects. Si Presidente Duterte, aware ba ka mo, no? Kaya ato na lang, kaya siyempre naamatay mga kaigsunan para nga mahibawan ninyo. Kung ano si Presidente Duterte, ano ang iya nahimo sa aton nasod Pilipinas. Sa iya, si Presidente Duterte bilang abogado, nanging prosecutor sa Davao within 22 years of service. No? Siya lang ang pinakauna nga local government official nga nagbisita dayon sa Tacloban during the Yolanda nga bagyo, no? And the first Mindanaoan kay halos kung makahinumdum kita from President Marcos, Cory Aquino, Ramos going to President Carap going to ano yun na Aquino, Arroyo, okay? And now, no, so wala gid sang mga presidente nga nakaparehos sa nahimo ni Presidente Duterte. Alright? So, kani ang mga notable projects ha. Okay, ang pag-modernize sa aton, ang pag-expand sa mga infrastructure projects. Kinsa nagabiyahe na sa Cebu? Kinsa nagaadto Cebu diri sa aton? Halos tanan ba nagaadto Cebu? Nakita ninyo ka ng Cordova Link? Nga kung mag-ato ka mo nila, murag na ka mo sa San Francisco, California. Right? Di ba? So isa ila karon sa proyekto no, sa atong presidente. Nag-umpisa sa Metro Manila Skyway. So actually, pagkadaghan. Anti-drug campaign. Isa sa problema nato, di ba?
kinsa diri may pamilya nga isa sa ilang pamilya na biktima sa illegal nga droga? May ara no? Sa akon bilang magsisidya, inyong media diri sa San Carlos, kadagan ako nakita. Pila na ka mga drug bypass operation ang ako nakita. Pila na ko magpirma dira sa mga witnessing sa mga lalakpan. Naluoy ko sa mga pamilya nga nabiktima. Mabayaan ang ilang kabataan at even ang ilang kabataan ng drug addict man. Kay tungod nakita nila kung anong ginhimo sa ilang amahan. Kung madakpan ng inahan, madakpan ng amahan, na may nagmana. So that's the problem. Ang kaluluoy, ining mga mabayaan. No? So, amo ni ang isa sa naghatag sa problema karon sa kay Presidente Rodrigo Duterte dito sa International Criminal Court tungod ginsakyan sining mga politiko nga para lang madiin si Presidente Duterte and even si Vice President Sara Duterte. So gani mga kaigsunan naton, nalipay kini mga drug addict, nalipay karon ang mga drug pushers. Ginpagawa si Kerwin Espinosa, ginpagawa si Laila de Lima, and even si katong mayor sa Iloilo, ginpardonan pa. So, isa ini nga nagbali na ang bola. Wala na sa panahon sa Duterte nga dagagit ang nadamay, dagan ang pamilya nga nagkalit-silitsi. No? So anyway, sa akon pagpadayon kay taas-taas man gyud sa ini mga atong mga kaigsunan, dagan sa aton isa sa na tigayon ang Bangsamoro Organic Law nga ang Mindanao nang peaceful tungod lang sa kay Presidente Duterte. Di ba? Wa nagubot sa Mindanao. Sino ang mga taga Mindanao diri? Kay naamati sa Tarusalon nagikas Mindanao. Kay panugid ko sa sitwasyon sa Mindanao. No? So, tungod lang sa kay Presidente Duterte, wa na'y gumot, wala na'y patay to, wala na'y dagang sundalo, pulis ka namatay dito sa Mindanao. But the only thing tungod sa panahon pagid ni Duterte, isa ka trahedya ang Marawi. No? Pero mga kasibres, nanging suportado si Presidente Duterte sa aton mga kapulisan, sa aton mga militar. Sino nagdoble sa sweldo? Sino lang na presidente? Si Duterte. Di ba? Si Duterte nagdoble sa sweldo sa aton mga kapulisan and the Armed Forces of the Philippines. Gin-modernize, gitagaan sa maayong mga ekwipo, maayong mga uniforme. Tungod lang, nakita niya, tungod nga, naluoy siya. Palangga niya. One thing sa iya pagbiya sa Pilipinas, katong isakay na siya sa eroplano, isa lang ang iya gibilin sa atong tanan. Kung ako dito na, kung ako mamatay karong gabi or ugma, ang ako lang gipalangga ko kamo nga mga Pilipino. Gipalangga ko ang nasod Pilipinas kay mahal ko kamo nga mga Pilipino. Mabuhay tayo! Duterte! 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 Iya ini ato bangon. Ngayon na lang siya kung ano maging ang matabo, basta mahal ko kayo. That's the last. Dagan ang hilak, no? Dagan ang nagtanaw sa mga viral sa YouTube, sa Facebook, na grabe ang luha sa uban. Even ang ibang nga kapulisan subong nagubo na uniforme. Ila na gibayaan ang ila serbisyo kay nakita nila nga dili naman mao. Di ba? Sakit sa ilang tugan nga si President Duterte kitagaan pa ning aton mga kapulisan sa mga housing projects. Di ba? Priority ang aton nga mga kapulisan, ang aton militar. Pero in spite of that, ang iban din naging kaagwan nita. You know what? Isa sa aton manging kalipay, si Presidente Duterte may ara sang balao dito sa ICC nga dili siya pwede ibutang sa iyang detention cell. Pwede siya magbuyan lang dira within Netherlands, pero di lang siya malagyo kay iya na natubangon ang iyang kaso.
No? Pero muabot sa 8 o 9 ka tuig nga sakripisyo sa aton presidente nga dikit siya kabalik diri sa Pilipinas. Maayo lang kung ang panahon mag-uyon niya nga hindi siya ma-convicted sinang kaso niya sa war on drugs. Nga mauna karon ang nagkakag sa iya na lang ginawat ang dali. Ginawat na lang sa aton presidente. Ako manubag sang tanan. O nga isip. Tungod lang sa iyang pagpalangga sa aton nga mga Pilipinon. Kasama buhay si Duterte. Duterte! 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 Alright, so ako na po ihatag, no? May sa usapan na itong organizer, nga itong maligauban, no? Ako, dagan salamat kin sa inyo tanan, ha? Sa inyong presensya karon, nga naaga po diri karon, nga nagtambong, nga naagri, nga nakita naton, nga siguro basi ma-viral man ang San Carlos ka, nag-prayer rally man kita para kay Presidente Rodrigo Duterte sa uban nga mga lugar, no? So, let us continue this. Dili ta magunog, hapit naman birthday ni Presidente Duterte, no? So hopefully sa March 28 mag-motorcade na naman kita. No? Yay! Mga, o yan baka mo tanan sa iyang birthday, mag-motorcade kita bilang mga Duterte supporters din sa atong bayan sa San Carlos. Alright, so ako na po ihatag ang papel, Madam Richie. Ikaw na masunod or si... Okay, so ako actually pagkadagan ining mga proyekto ang mga nahimo sa atong presidente sa iyang panahon sa sulod sa 10 ka tuig. Gani aton siya ubayan, aton siya kuyugan sa iyang karon kahimtang sa kalisod sa iyang sitwasyon, no? So ang aton pagampo amo inang usa ka dato nga bagay kay wala na kuno sa pinaka powerful ang pag-ampo sa Ginoo para lang nga maabsuelto ang aton presidente. Okay? So daghang salamat mayong gabi sa inyong tanan. Mabuhay kamo. Mabuhay San Carlos. Mabuhay Duterte. 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 Okay, daghang salamat. And ihatag na natin ang mikropono sa kay Madam Richie. And of course, sa kay Sarge Sandoval, ha? Okay? So, usaman sa aton nga. Tanan ka mo, organizer kita, ay sa mga nag-volunteer sa paghatag sa mga pagkaon, mga drinks. So, hindi na nakon ma-mention kung kinsa ka mo, pero thankful kita and thank you very, very much. Sa inyo, appreciate din na mo, anak, ang inyong karon para sa atong tanan. Sa mga tagiya sa sound systems, kay Nino, okay? And, ano galing na sound system? Kaya sa pagit? Jeff, dagan salamat. Kanina na ngayon yung nakita karon. Volunteerism ini sa aton Duterte supporters. Wala kami budget. Wala kami kwarta ni Trixie. Sa tuwalang kaadlaw na pag-organize, pasalamat kami sa Diyos. Yan ang tigayon, tungod sa inyo man suporta. Wala kami diri karon kung wala man kamo. So dagan salamat kin. God bless everyone. Mabuhay Calatrava. Mabuhay ang San Carlos. Mabuhay Bacolod. May Balmindra. Mabuhay. Mabuhay kitang tanan. And good evening. Dagan salamat. Thank you, Sir Stephen Brisquito. Mga kaigsuunan, akong ipahilomdong pag-usab nga ang ato ang pagsakit og Duterte. Dili na siya ikon nanangumpan niya ta, ako ka na udagan si Duterte. Ha? Ako lang ibalik-balikon og sulti na ang pagsakit na to Duterte usa kini kasimpatiya sa iyahang mga anak. Kay Tapay Digong, ato ang sympathy sa nahitabo kaniya karon nga kitang tanan diri sa San Carlos, maskin sa pila lang sa duha ka adlaw, nagtigom tang tanan para atong ipakita niya ang ato ang simpatiya. Klaro?
Okay, so karong higayon na akong taga-ag higayon si Sir Roy Sandoval. Actually, siya gid ni ang unang tao nga ning adto kog kapihan a day after nga gidakop si FPRRD. Maski na ako sa ga-drive ko, gatulo dyan, sige rin yung tulo ako luha. Paita man ani pag abot ako inom ko kog gabi para maulian ko, hindi na ko magsigilang ba. Sa iniingon na lang ko kumutanaw sa YouTube kay kung mag-ingon ani basi katakihog taan iba. Na so pag abot na ko sa kapihan, wa sila yung mga topic dito parting Duterte diri parting Duterte niya ako naman mo sa nangapi ko. So pag uman akong pangapi, i-appeal ko niya istorya. Dayon after ato wala na, discuss lang. Dayon niingon ko ni Sir Roy nga, Sir, kanang abi mag-organize tanong nga maghimo ta og peaceful rally nga in support sa ato ang ex-President Rodrigo Roa Duterte. So muna, kami ra gyud tong duha. Yawa pa ko kakalo kung how to start it. Ikabalo mo, sa pipila ka mga katuigan, wala na din ko kakupot aning microphone ay. Wala ba kadang ako ang kinabuhi kanang simple lang kayo nga wala gyud ko nag-apil-apil ang mga politika kay dili di ko ganahan og bubot. Kani ang akong gihimo nga para lang gyud ni pagpakita nga gipalangga gyud nato si Tatay Digong. Gipalangga nato si Tatay Digong. Okay, so this time ihatag nako ang microphone ni Sir Roy. Daghang salamat, Ma'am Fritz. Kapatungtungon ko na ko diri mo tungtong ko. Okay na ba nga mo tungtong ko diri kay patungtong ko. Wala na pa intro pa. Naunang kong Fritz, ako akan isulti nga na-organize ni maong natukod ni maong tapok-tapok tungod kay kami nang hilak ni kapihan tungod sa nita ko. 4 days ago, naghilak ko namang hilak ba ta? Pero naghilak na ko. Nganong manghilak ka? Nganong dili na to ni isyagit sa publiko? Nganong dili na to isyagit? Duterte! 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 O galibog ko kung saan ta mo pagpasyagit o BBM. Pero pasagiton ta mo. Pasagiton ka mo! Kinsay ka pa piso ni Duterte! BBM! 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 Kinsay nagpalubong ni Marcos! Duterte! 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 Years ago, 2016, Didaog si Duterte. Nasign ako o gihongan ang akong nadunggat pagkadaog niya, dublahon ako ang sweldo sa mga pulis. So ako, tungod kay daghan kong utang sa Amslay, ara akong anak, minog college, naguna-una ko kung sa'y akong gastuhon. Akong anak, high school ako sa, tungod kay Duharan Islam. Nagkahilan ni Fritz, tungod kay among mga anak, classmate. Karon, pagkabot sa 2017, isakto nag-college akong anak. O ning graduate, tungod sa dakong dublado nga gihatag ni Duterte. So ning graduate, o bago ang akong mga uniforme. Bago! Duterte! Karon nahitabo. Sad to say, nga akong uniforme gipalit. Tungod kay gipatasang ang ato ang sweldo. O akong nakitaan, ordis ako. Ang ako na pong uniforme ang nikalangkad sa akong idolo ngadto sa ICC. Duterte! Duterte! Diha ako kasakit akong dugan. Pero ang tay mahimo, di na nato i-confess ang legality sa pagdakop kay dili ako ang tao nga mo sulti pero naay daghang
dili maayo sa pagdakop. Simply because makita ninyo, simple nga tao, ordinaryong tao sa panahon ng napap sa serbisyo. Hatagan pa na mo og hard copy sa arrest warrant mismo pag humana mo og basa sa Miranda rights sa Miranda doctrine. Papel ang among gibasa, papel among gihatag, pero wala nako nakiti. Gikan pa siya sa dakong posisyon presidente. Pero nahitabo, naulaw ko sa uniforme, karon gihangir na lang na. Sorry kayo uniform, wala ko katabang. O, lastly na ako'y nabasa. Akong basahon para ni sa to mga tropa. Na yung mga tropa na to, gahilak. Gahilak in town. Kaya wala silang mahimo. Naadiri, akong nabasa. Tropa ang gasulat. Tropa ang gapost. Words without action is just an empty word. We trust and we believe in that badge, but we fail to protect a person who once protected you from public humiliation, who once uplifted your moral and dignity. Kami, iprotektahan ni, pero karon mismo, ang colors ng uniforme, natanaw ko, naluoy ko sa atong dating presidente. Ako gani karon kahilakon ko, pero dili na lang kay lain sa kayo nga muhila ko, pero ako na lang bugna na to paghilak. Basta kita under 2028 still Duterte! 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 Daghang salamat o may gabi ka na itong tanan. Para sa pagbabago. Dagan kayong salamat si Roy, ha? Sandoval. Okay. Bitaw. Musaka ko bikay. Ay, tali din may itat na sakit na malamulun. Ala, daghan lagi na itirang tao, dili na to makita, no? Masigaan po no inyong mga cellphone. Tira sa likod. Ang may mga cellphone, dirang dapitan. Wow! May gabi! Salamat kayo sa inyong pag-join namo karong gabi una. Somehow kaninga gabi murag kitang murag gitawan gagapako, bawal ang magkalat-kalat og basura. Please, ang inyong basura inyong pauli dala sa inyong balay o wala mo'y makitaan nga garbage bag or mga trash can, palihog tagdala sa atong mga basura nga niabot ta diri limpyo, kinahanglan mo biya ta diri ining lugar nga limpyo. Ha, nakasinabtanay ta? O, dili ta maghugaw-hugaw kay ato aning syudad. Palangga nato ang ato ang syudad. At the same time, palangga nato ang namuno sa atong syudad. Diba? Okay. So this time, akong akong pagatawagon, usa siya kabalik Islam, si Abdul Malik, muhatag siya o prayer that then afterwards muhatag ko siya sa iyahang pagpaambit sa inyong sa ato ang president, sa ex-president Rodrigo Roa Duterte. Akong tawagon, Sir Abdul Malik. Palakpak! Wala ko kahibalo ko ding litatan ng gigan. Pero sahib ko, kitang tanan mga Pilipino. Kitang tanan mga Pilipino? Bato pa ni Tatay Digong, I am not a Filipino for nothing. That's why
ni Ago. Sa nuwa ko imbitaran. With my family. So bilang isang balang Islam, representing Calatrava, ang yan ako ang tanan sa Paliho, kanang A'udhu billahi minasyaitanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tanan ng mga kapatiran ko, Muslim, dito sa San Carlos City. Pasensya na, pumunta ako rito. Magrepresenta ng Balang Islam sa buong Negros. Ako po ay isang sundalo. Retired. Gaya ng iba mga sundalo, isang ama. Gaya ng ibang sundalo, isang rin lulo. At alam ko kung gaano kahirap kung mawala sa akin aking anak at ang aking apo. I feel batagan ako ang sakit ng ibang jagad presidente. At this point in time, 80 years old, dili na ko niyo nga ang klaseng mga tao ang niya sa itong gobyerno karon. At kaya ang Islam ay isang reliyon sa kapayapaan. Nagdasal ako. Sa totoo lang, we are now a failed state. It is our own government who sold our president to the foreign court. What the rhetorics, Supreme Court, we is also we are a nation. The day we surrendered sovereignty, we are a state. Nobody could represent us now. Even our own president, the senators, the Congress, the governors, where are you now? Eleksyon lang kapuntayan nato. Wala lang tawa, agog mao ni nasura. I've been fighting the Muslim Mindanao when I was very young man. The whole of Negros, the communist. I was thinking, kaya hindi ako malimutan na naging sundala akong rebuilding. Ang sabi ni Hassan, democracy is very dangerous because politicians can fool the people all the time. And they're fooled all the time. Every day, every second, because nobody will say that you are free. Mga igsunan ko sa San Carlos City. Today, we are all, the future doesn't belong to us, belong to our children. Where are you? You are selling your votes, selling your votes. You're there to look at the future of this country. We are now a narco state. Sino ba ngayon ang sa likod dito? The drug cartel, the narco politicians, and revenge. But people are silent. Why? Because of money, money, money. What for? We will pass away. I speak in my heart. Believe me. So they will also die like you. We all die. But our young children should be protected. Because we are now in the wrong direction. You know, imagine, kung ang anak, birahon ka, yung kayo former president, kita pa ka, mawa kita mahimong baray captain.
Huwag kita matanod. Mga ginikanan, I think it's about time to revisit our loyalty to this country. It's about time. Lantawan ninyo kung maul sa atong mga anak. Daka na sundalong nangamatay. Daka na kaistanan. We don't want even kudita. No, we will not support kudita. No, wala lang yan na. Because we have to preserve the future of our children. Because we do not know where this country is going now. Mga pigsuna ko sa San Carlos City, alas ng presidente, I know he's suffering. Tonight, 9:30 Manila time, he will be presented in the International Court, ICC. Supposedly, the court of the last resort. Ibig sabihin, dapat gilitin sa Pilipinas, kung di makaya, idala na doon sa kanilang korte. But we are fooled. They want us to believe na tama ang ginagawa nila. We have no more president. We have no more senators except the PDP laban. We have no more congressmen, no more governors. We, as a citizen, because this government is the government of all the people, for and by the people, then we have to unite as a people to represent our young people, our young children, so that they can be free and safe and protected in the near future. Alhamdulillah. Makiksunan ko, I cannot speak more. I know you love this country. Salamat. Salamat. May gabi ng tanan. Duterte! 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 Grabe kayo ang sir, no? Murag, ang iyahang conviction ba? Nga ato pong mabatsyagan, nag-iyahag yung gibati niya nga, ang iyahang gipaguwa, ang iyahag itong kaugalingon, nga iyahang nabatsyagan o iyahang nakita. Then nobody could question him. Maskin ako, dili ko kapugong ugod sa iyang gisulti. Kay gikan to sa iyaha. Wala taga ko andiri og unsay atong dapat nga isulti. Basta ang ato karong panagtigom nga ato ang suportahan si Tatay Digong sa iyaha karong pait yung kaayo nga kahimtang. Then at this point in time, akong tawagon ang usa ka OFW nga mo share usab sa iyahang eksperyensya bilang usa ka OFW ug ang iyaha usab nga pagpalangga kang Tatay Digong, si Ma'am Amor Kilikimi. Kilikimi. May gabi sa tanan no, wagid ko magdahom nga maka patong day ko ingon ani ug ingon ani ko karon ba. Pero dugay na nila akong gibuhat. OFW ko Hong Kong pero 2 years na akong naka-uwi. Ako lang yung ipakuan ba nga ug sa gid ka sakit nga ibatyag kanay nanas Tatay Digong kay dako kay kong pasalamat ni Tatay Digong. Sa Kuwait pa ko 2016 butuhan. Dili mo sugot ang Arabo mapagawason ko para mubuto. Akong giingnan akong amo. Bisag imo kong ipreso, muboto ko, mugawas ko. Mupara kong taxi, ihatod kong immigration kay boto na ko si Duterte. Mao gid ako gipaglaban. Wa pa ko kabalo og unsa abilidad ni Tatay Digong ato higayuna. Basta kay boto na ko si Duterte. Giingnan ako kung amo, musugot kag sa dili. Pag human akong boto, paliti kong ticket, iuli ko sa Pilipinas. Way mahimo ang akong among Arabo. Iya kong gipagawas, iya kong gihatod pag humagboto, puting lipayan ako. Pag-abot sa 2017, iabot Hong Kong. Pagka 2017, tunga-tunga, wa ko po magdahom nganong naingon ato to. Anti-terrorist sa Hong Kong. Wa pa ko'y grupo atong DDS. Wala. Dito ko nakitaan sa taga-DDS. Na nakita gid akong karatulan ni tarpuli ni Tatay Digong ug giunsa pagbuo gasolina.
Wa ko mag-expect, wa ko maghuna-huna o kung sa'y mahitabo na ako. Niagi ko sa dalan, daghang kaayong mga anti-terrorist dito sa Hong Kong, mga anti-government, nga galit sa gobyerno. Pero kung sa akong gihimo, wa ko mahadlok. Ako yung gibit-bit, akong kinabuhi. Gituklod akong usak babae, pagbuo niya gasolina, kay pagkakita na ko sa Tatay Digong, wa pa ko'y grupo ato, wa ko'y gisaligan. Gituklod akong gisumbag. Wa ko magtuo, wa di ko mapriso, kaya akong ipaglaban ng akong presidente ato. Siguro wala ko gadahong ato, ako kabalo, na viral ko ato, pero wa ko manugin sa kong pamilya kung sa inahitabo na ko sa Hong Kong hanggang ngayon. Karon, nakita ko sa ka-DDS, kuan ko, giampon ko nila, ila kong gikuan sa grupo. DDS Hong Kong ko, Duterte's diehard supporter sa Hong Kong. Ako lang yung dakong pasasalamat ni Tatay Digong una-una. Wa ko ibana, nag-abroad ko, tulog ka buka kong anak, ginikanan akong gibilin. Puro lalaki akong mga anak. Wa ko kabalo, naaba di crown. Ako lang una-unang pasasalamat ni Tatay Digong, ugano. Layo akong mga anak sa druga, panatag akong pagtatrabaho. Kahit tungod, wala na druga. Mo na yung una akong pasasalamat sa Ginoo. Digong, makabalik na siya sa Pilipinas. Amen. Amen. Therefore, ato na siya karong i-claim, karong gabi una, sa atong panagtipon. Ang naay mga kandila, dagkote, o walay kandila, inyong mga cellphone, gihagyo ang tanan, kadool tatanan, kamong naadira. Ang naa dito, pod nga pikas nga side, ang naa sa likod. Ang naa sa likod, naa ditong dapita, maghiusa kita. So, atong hiusahon, ang ato ang mga pag-ampo. Alright, so sa atong tanan, sa kining sa ulihin naton nga oras, sa atong panagtigom sa karon, siguro masaka na lang ko kay gigakita ang uban sa akong likod ba? Kinsa na guro kasulti. Alright, so mga kababayan ko, mga San Carlosanon, Calatrava, Bacolod, or asaman nga mga lugar karon, nga naa diri nga nagkuyog kanato, nga isa sa kamutanan, kita tanan, mga supporter para kay President Rodrigo Roa Duterte. Daghang salamat kid kaayo nga wa kami magdahom, kami ni Madam ni Fritzy de Lucanog, ni Sir Sandoval, si Sir Mirandi, si Sir Alin Bari, Iglesia ni Cristo, ang aton Muslim communities, brothers, sisters, sa daghang salamat. Karong oras, sa aton pagsindi sa inyong mga kandila, pag-on sang light sa inyong mga cellphones, aton karon iampo, tagaan naton sang dakong suporta, pinaagi sa pag-ampo sa kahitaasan sa aton Ginoo, ang aton Presidente Rodrigo Roa Duterte. Alright, so sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang mga amahan, karong gabi kami nagpasalamat sa imong power, sa paghatag ka namo, sa puwersa kusog nga makatigom sa karong gabi para sa ining pag-ampo namon sa amon Presidente Rodrigo Roa Duterte, nga sa diin naa siya karon sa iyang dili maayaw nga sitwasyon. Bilang nangit Presidente namon, O Lord, we'll pray for him nga siya mangin mabaskok, hatagi lang siya sa iyang maayong lawas all the time sa pagkatubang sining iyang problema, which is problema man namong mga Pilipinon. Lord, i-bless mo kami tanan nga mga katawan karon diri sa Dakbayan sa San Carlos, nga naa diri para sa paghatag sa suporta sa amon Presidente Rodrigo Duterte. Kabayon ta nga tagaan mo siya, kag tagaan mo man sang maayo nga resulta nga kabay pa nga pinaagi sa imong gahom, O Lord, mapagawas nimo ang amon Presidente
nga mabalik siya din sa amon nasod Pilipinas, especially nga naa siya karon, O Lord, sa iyang ika-80 na nga ipangidaron. In fact, sa iyang kaluyahon sa karon, apang naa siya kabay pa, Lord, nga taga-ilang siya sa gihapon sang kusog, kagang iyang tanan mga kauban ng iyang pamilya. And of course, kami nga mga Pilipino, Lord, bless us since mauna ni karon ang amon sitwasyon sa amon nasod Pilipinas. Nga sa diin ang politika mao ang nagahatag sang dili o kamaot gid nga sitwasyon sa amon kami nga mga Pilipino. Lord, sa in spite sa amon nga mga pag-antos sa mga Pilipino, sa amon former President Rodrigo Duterte sa iyang pamilya, of course kay Vice President Sara Duterte, may you bless them and guide them. May your Holy Spirit will bind them. Nga matagan nimo sila sang ginatawag hustisya sa mga naitabo sa ila karong kinabuhi. Ang amon presidente. And of course, tanan karon, Lord, inaampo namon nga sa kabay pa nga ang imong blessing, ang imong power will heal sa tanan nga problema karon nga amon na angton dinhi sa amon nasod Pilipinas. Lord, daghang salamat sa imong hapaghatag sining higayon karon. Sa mga nagtabang sining amon panagtigom nga wala gid namon ini ginatawag nga naamon na plastar or wala gid kami nakaabang na kuratan kami or nakibot kami karon nga amon ni kadaghan sa mga katawan nga imo gindihaan nga mag-adto diri para sa ining panagtigom namon sa peace rally para sa kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. I will pray this for you, Lord. Pinaampo namon ni tanan sa imo, pinagi sa imong ngalan sa mga mahal nga Dios. Daghan salamat of thank you so much. Of course, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mabuhay! Duterte! 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 Mabuhay ang Pilipinas! Sa March 28, motorcade kita sa birthday sa ating Presidente Rodrigo Duterte. Kita kiss! Yes! Mabuhay! Duterte! Naamantay group chat no, and we will inform post kita para may mawa ninyo ang atong pag-organize ang atong motorcade. Those nga mag-volunteer who wants to join, ha? Katong voluntaryo nga mag-tuyong sa atong motorcade sa birthday sa atong Presidente Rodrigo Duterte. Keep in touch, natay GC, natay mga cellphones, pang-share lang ninyo nila yun. Alright? So, daghang salamat, San Carlos! Mabuhay tayo! Duterte! 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 Duterte!